Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Alam ba niya na may anak siya sa inyo? Nakakalungkot yun, Nay. May iba na siyang pamilya. Sana iniisip pa rin niya kami ni Tali. Kayo po ba si Sir Chris Almendras? Nagkakilala na ba tayo? Ako po si Tyrone. Ako po yung nakapulot ng wallet niyo po noon sa Santa Ines. Dumating na yung bago mong assistant. Ay, ako tamang-tama. Ipapakilala kita. Darius, si Melania. Since birth, hindi mo nakilala tatay mo? Opo, lumaki po ako na walang tatay. Malay mo, balang araw makilala mo rin yung tatay mo, di ba? Ano naman? Magkakilala din kayo? Tingin ko, nagmamanman ka, no? May plano ka. Malakas yung kutob ko na hindi ito maganda. Melania, totoo ba? No, good job, Tyrone. Thank you po. At masaya ako na ikaw ang nakamiting ko. Ay, ako din po, sir. Masaya po ako sa resulta ng meeting po natin. Lahat po ito makakarating kay Madam Jacinta. Siya pa rin po magde-decide eh. Alam mo, kahit anong maging desisyon ni Madam Jacinta, basta ako happy na nagkita tayo muli. Alam mo, you remind me of myself nung bata pa ako. Talaga po. Oo. Weird nga eh. Dahil magkang yung pakiramdam ko sa'yo, eh, parang, alam mo yun, parang anak. Ay, Alam ko, cringe, di ba? ay, hindi po, sir. May naalala lang po ako kasi nung bata ko, naisip ko rin na sana ikaw na lang maging tatay ko. Totoo ba? Opo, sir! Bakit hindi? Oh, Oo. I mean, pwede naman ako maging tatay-tataya mo. At ikaw naman yung parang anak ko. ay, talaga po. Oo, wala naman akong anak na lalaki. Basta matuloy man o hindi ang venture natin, magiging magkaibigan tayo. Ha? Maraming salamat po ulit, ha. Thank you, sir. Sabi ko na nga ba talaga eh. May masamang balak tong babaeng to. No? Ano, Melania? Sandali. Unang-una, bakit ako may itatago sa inyo? Ha? Rosel, di ba nasabi ko naman sa'yo yung mga nangyari sa akin? Di ba? Nung napalayo sa akin yung anak ko. Tapos ngayon, alam nyo na iniwan na ako ng asawa ko. Yun ba yung gusto nyo marinig sa akin? Ha? Na walang-wala na ako, na mag-isa na lang ako sa buhay ko? Yun ba yung gusto nyo marinig? Rosel, kilala ko si Melania. Tingin ko, wala naman siyang masamang intensyon. Alam nyo, nagkataon lang naman na malapit ako nakatira dito eh. Kaya madalas ako mapadaan dito eh. Matagal na akong gustong mamasukan dito. Pero hindi ko naman alam kung paano eh. Tapos nung nakita kita, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan ka. Kasi alam ko nakakilala kita. Pasensya na, ha? Pasensya na kung napag-isipan kita ng masama. Pasensya na. Rosel, ayos lang. Sige, kahit hindi na ako tumuloy magtrabaho dito, kung makakagulo lang ako sa inyo, Ano sige. ba? Pumayag na nga si Madam Jacinta, hindi ba? Alam mo, bihirang-bihira lang yun na pumayag sa mga nire-rekomenda ko sa kanya, kaya wag mo nang sasayangin yun. At saka isa pa, diba? Ang sabi mo, nag-iisa ka na lang. Oo. At ang hirap, Rosel. Naghahanap lang naman ako ng lugar na nakikita ako, na nakaramdaman ako, yung kinakailangan ako. Alam mo, tama naman yung ginawa mo eh. Tama na dito ka pumunta.
Huwag kang mag-alala, simula ngayon, kami na ang pamilya mo. Ha? Madam, naging maayos po yung pag-uusap namin ni Sir Chris. Nag-agree po siya sa business conditions nyo. Mabuti at hindi ka na-intimidate sa kanya. Siyempre naman po, naalala ko lang yung sinabi nyo na maniwala lang sa sarili ko. Pinaghandaan ko naman po yun. Mabuti kang ganon. Alam niyo po, Madam Jacinta, madali kausap si Sir Chris. Magaan po ang loob ko sa kanya. Para ko siyang tatay. Naiintindihan naman kita dyan. Kasi alam ko na naghahanap ka ng father figure. Pero Tyrone ha, huwag kang magpapadala sa emosyon. Dahil ang negosyo, walang emosyon yan. Kailangan lagi kang praktikal para hindi sayang yung pera. Gets mo? Opo, Madam. Masaya lang po ako dahil nakilala ko ulit si Sir Chris. Gusto nga ikwento kay nanay eh. Ay, sandali. Huwag ka magkakwento sa nanay mo. Oh, bakit naman po? Mabuti naman. Hindi ka na nagtatampo sa akin. May choice pa ba ako? Kailangan ko ng allowance ngayon. Anak, magtipid-tipid ka naman kasi, ha? Eh, mahirap kumita ng pera. Eh, wala ka nang ginawa kundi bumili ng pampaputi. Pwede pa, Nay? Huwag mo na. Questionin yung mga lifestyle choices ko kung ikaw kaya nasa sitwasyon ko. Ang hirap kaya sumabay sa campus, no? Ang dami nilang pera, ang ganda-ganda pa. Eh di dapat maganda din ako. Anak, nagpapaalala lang ako. Pwes, ako din may papaalala din ako sa inyo, Nay. Hindi nga kayo. Bakit? Mag-ingat-ingat ka dyan, Nay, sa Melaniang yan, ha? Bakit naman? Tuda ako dyan eh. I don't trust that girl. And I bet nandito yan dahil may kailangan yan sa inyo. Oo, anak. Kailangan niya ng trabaho, kailangan niya ng pera, kailangan niya ng kaibigan. Hindi na eh. You don't get my point. Okay? Usually tama yung mga gut instincts ko. Hindi ako nagkakamali. Eh kahit na si Tyrone yung paborito ninyo, may concern pa rin naman ako sa inyo. Salamat, anak. So I'm not joking, Nay, ha? Mark my words. Huwag mo nang antayin na sasabihin ko pa sa'yo na I told you so. Okay? Kakaiba yung kutob ko sa babaeng yan. Kaya huwag kayong basta-basta magtiwala sa kanya. Gusto ko tayong dalawa lang nakakaalam ng business venture ko. Mamaya, ikwento niya pa kay Darius. Ano naman po pag nalaman po ni Tito Darius? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magtitiwala sa lalaking yon kahit kapatid ko pa siya. Mamaya isipin niya na pinapaboran kita. Kaingitan ka niya. At baka mamaya, kung anong gawin niya sa'yo. Ganun ba siya kasama? Basta Tyrone ha, makinig ka lang sa akin. Sundin mo lang yung sinasabi ko sa'yo. Naintindihan mo ba? Ano ba pumasok sa kukotin? Ba't mo ginawa yun? Darius, bitawan mo ko, nasasaktan. Talagang masasaktan ka. Ha? Di mo na naisip ang kapakanan ko. Paano ko mabulilas ang plano ko? Darius, ano bang kinakagalit mo? Inalusutan nga natin, di ba? Oo, nandun na ako. Kasi dami naman ang papasok. Bakit dito pa kina Rosel? Paano ko masira yung plano ko? Ganun talaga, Darius. Di ba pinili mong pasukin yung mundo nila? O ang lagay ano? Ano, hahayaan na lang kita? Siyempre, sasali ako. Nilalagay mo sa pilit ko kasi yung mga plano ko eh. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Ha?
walang makakaalam na may relasyon tayo. Ha? Tayo lang. Ano? Sige nga, sabihin mo sa akin na hindi mo kailangan yan. Ano? Dala. Sino na naman yan? Si Darius, nangangamusta lang. Grabe naman ka, alis lang. Tapos text na agad ng text. Ano yun, miss na miss agad? Nako, ganun talaga si Darius. Alam mo, Adela, napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Kung sa bagay, lata naman talaga na in love sa'yo si Darius eh. Pero matanong kita, hindi mo ba, kahit paminsan-minsan lang na naiisip si Chris? Adela, bakit naman napasok sa usapan niyan si Chris? Wala lang. Curious lang ako. Sige na, sabihin mo na sa akin, ano? Naiisip mo rin siya, no? No, hanggang ngayon, ano? Sige na. Oo, kung minsan, Sabi naiisip ko siya. Pero naiisip ko siya bilang tatay ni Tayo. Alam mo, kung isang araw nga, napag-usapan namin ni Tyrone yung tungkol sa tatay niya. Nararamdaman ko na may sama ng loob siya kay Chris. Kasi na iniisip ni Tyrone na pinabayaan na lang talaga siya ng Chris. Eh bakit kasi hindi mo na lang kausapin si Tyrone? Tapos sabihin mo na lang sa kanya ng totoo tungkol sa tatay niya. Ay naku, hindi na. Huwag na, no? Bakit? Ayoko pang gumulo yung buhay namin. Hindi na, tama na tong ganito. Where are you? Para saan yan? I just felt bad kasi pagalitan ka ng mom mo dahil sa akin. So sorry. Okay lang, okay na yun. It's okay, don't worry about it. Still, I know it's been tough for you. Kaya ko naman eh. Basta, ang importante para sa akin ay magkaayos na ang parents ko. Napakabuting tao mo talaga, Bel. And sa totoo lang, I still hate myself for messing things up. I lost one of my realest friends I ever had. Pwede naman tayo maging friends. But, it will just take some time. I get it. I'll wait, no pressure. Just promise me one thing, na hindi mo na ako iwasan ulit. Thank you. Thank you. Tara, lunch tayo. Sa canteen. Sandali. Tara. Pero narinig mo naman yung sinabi nila. Yeah. Alam mo, bukas na lang talaga natin gagawin. Para may time pa tayo. Yeah. Tali, confirm na. Anong confirm na? Nag-rekindle na silang dalawa. Rekindle? Oh my God. Ano yun? Watch this.
let go, you know. Move on na, girl. Oo nga. Have some dignity, girl. Huwag mo na ipagpilit yung sarili mo sa kanya. Basta. So what do you want me to do? Ha? Hahayaan ko na lang na magiging masaya si Belle? Hahayaan ko na lang na kukunin niya lahat ng meron ako? No! That's not me! I'm the type of person na palaban ako, hindi ako magpapatalo kay Belle. Hindi pwedeng mangyari yan. As if naman na magagawa ka. Meron. Gagantihan ko yung Belle niyo. I will humiliate her the way she humiliated me. At hahanapan ko siya ng ikapapahiya niya. And I will expose her. Slay time. Umanda ka na, Belle. Ano nangyari? Naku, may sugat ka. Marunong ka ba talaga? Oo Teka, gamutin natin. Basil, pakikuha mo nga yung first aid kit. Nasugatan si Melania eh. Pakikuha na lang ha. Nalilikat ka. Maupo ka muna dito. Sa susunod, mag-iingat ka ha. Maupo ka muna dito. Gamutin natin yung sugat mo. Ito na. Ayan, salamat. Masala ayos lang naman kasi sanay naman ako na nasasaktan eh. Alam mo, halos buong buhay ko lagi akong sinasaktan. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sprayan ko na nga, medyo Oo, mabot dito. Tignan natin ang gamot. Totoo naman eh. Yung nawala na ako ng anak. Tapos pati yung lalaking mahal ko, wala na eh. Sandali. Melania, hindi ka naman nawalan ng anak, hindi ba? Malayo lang siya sa'yo. Huwag kang mag-alala, sigurado akong magkakaayos din kayong dalawa. Alam mo, Rosel, mabuti ka pa kasi may tali na nagmamahal sa'yo. Naku, alam mo, madalas nga magkaaway din kami dalawa ni Tali. Pero alam mo, tama ka. Napakaswerte ko talaga sa mga anak ko kasi sila ang mundo ko. Alam mo, nakakaingit ka, Rosel. Huwag mo nang isipin yun, ha? Alam mo, palang araw, magiging maayos na ng lahat. Sana nga eh. Sana balang araw kilalanin niya yung pagiging ina ko sa kanya. Kilalanin? Eh, di ba nasa abroad lang naman yung anak mo? Ang ibig ko sabihin, yung respetuhin naman ako. Saka yung hindi siya magre-rebelde sa akin, sana makabalik siya tapos magkaayos kami. Sir, coffee niyo po. Sigurado kang walang lason yan? Sir, wala po. Sige na. Ano pa kailangan mo? Sir, ayoko po sanang manghimasok. Pero alam niyo naman na damay ako. Nakukonsensya kasi ako talaga eh. Walang kaalam-alam si Rosel na nandito ang isa niyang anak. Hindi pa nag-usap na tayo tungkol dyan.
Alin doon yung hindi mo naintindihan? Oo nga po, sir. Kaya lang, sir, nakukonsensya po ako talaga. Lalo na nung nakita ko kung paano tratuhin ni Ma'am Bia si Belle. Palibasa hindi niya anak. Pwede ba, huwag kang makialam sa buhay ko. Sa buhay namin. Nangako na si Bia na makikipag-ayos siya kay Belle. So ano pa problema? Paano si Rosel? Paano ang pagiging ina niya kay Belle? Babaliwalain na lang natin yon? Hindi ba karapatan din ni Belle na makasama niya ang tunay niyang ina? Diyos ko, tama po ba itong gagawin ko? Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Gusto ko nang malaman ni Rosel na anak niya si Belle. Gusto ko nang magkasama sila. Miss, ito na po. Salamat. Thank you. Come again. Ang bagal mo. Kanina pa yung hinihintay. Bilisan mo na. Ano nga po? Bilisan mo na. Malu! 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 Anong ginagawa mo dito, ha? Sino minamanmanan mo? Hindi ba? Dapat ako nagtatanong sa'yo. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? May trabaho na ako dito. Bakit ba? Ano? Paano? Hindi ba nag-usap na tayo? Papabayaan mo na si Rosel at si Tali? Ano bang pinaplano mo? Bakit man nangingialam ka? Gusto ko makasama yung anak ko kahit hindi pa niya ako kilala. Eh, ikaw? Ano ang ginagawa mo dito? Ano ba sadya mo? Hindi mo na kailangan malaman. Nako. Nako, alam mo, Malu, ang dami mong tinatago. Pero alam mo, ang hindi klaro sa akin, bakit mo pinagpalit yung anak ko sa anak ni Rosel? Saka, teka, asan ba yung totoong anak ni Rosel? Ewan, hindi ko alam. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko may alam ka. Sabihin mo sa akin yung totoo. Saan mo dinala yung totoong anak ni Rosel? Saan mo siya dinala? Melania, Malu. Rosel, andyan ka pala. Ano tong narinig ko na itinatanong sa'yo si Melania? Saan mo daw dinala? Ang alin? Malu, ba't hindi mo ipaliwanag sa kanya? Ano ba, Tali? Tuloy sa sinusundan ni Isabel. Ano ba talaga yung next step mo malaman dyan? Basta, kahit anong butas, basta ikakasira niya. You were so desperate. Makabalik ka. Belle! Mom? What are you doing here? Oh, susundin sana kita eh. May klase ka pa ba? I just have to get something sa library. Pero, why? Where are we going? I just want us to bond. Hindi pa kasi tayo nagkakausap pagkatapos ng mga kaguluhan sa bahay. It's really okay, Mom. Ang importante, nagkaayos na kayo ni Dad. Hindi, anak. Maling-mali ako sa ginawa ko. Mali ako na pinumukha ko sa'yo na hindi ka namin tunay na anak.
naiintindihan naman kita, Mami. Minsan, mahirap naman talaga tanggapin ang totoo. Pero Bel, kahit hindi tayo magkadugo, pamilya tayo. At mahal kita. Love you too, Mami. Paano? I'll just wait for you in the car. Okay, I'll just be quick sa library. Okay. Okay. See you. Oh my gosh, did we hear that, right? Oh my gosh, hindi siya tunay na anak ng mommy at daddy niya. Ibig sabihin, Bel Almendras. Ampon lang siya. Yes, exactly, Tim. I told you! That's sabi ko sa'yo. Rosel, pasensya ka na ha. Pero, ito kasing si Melania eh. Kinukumpronta pa ako tungkol sa nakaraan. Tungkol sa anak niya. Sa anak niya? Oo, nung iniwan niya kasi sa akin yung anak niya, dinala ko muna sa tiyahin ko yung bata. Doon ko muna pinatira hanggang makabalik siya. Melania, bakit mo naman biglang naitanong yan? Ang tagal na nun. Gusto ko lang naman kasi malaman kung bakit lumaking rebelde yung anak ko. Saka kung bakit malayo yung loob niya sa akin. Baka kasi may kinalaman kung saan siya tumira noon nung wala ako. Ako ang sinisisi niya, Rosel. Oo, dapat lang, no? Kasi ikaw yung may kagagawa ng kaguluhan na to. Kung hindi mo inabando na yung anak mo, walang mangyayaring ganito. Talaga? Sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa, ha? Huwag na kayong mag-away. Ano ba kayo? At saka ikaw naman, Malu. Ano naman ang ginagawa mo dito? Rosel, gusto lang sana kita ulit makausap. Manghihingi sana ako ng sorry ulit sa mga nangyari. Hindi ko naman akalain makikita ko dito yan si Melania. Dito na siya nagtatrabaho. At tungkol naman sa paghingi mo ng sorry sa akin, sorry din. Dahil hindi ko pa maibibigay sa'yo yun, kaya pwede ba umalis ka na? OMG. I still can't get over it. I know. Seriously. Akala ko talaga born rich siya. Ayun pala. Ampun lang. I know, right? And akala talaga natin kung sino talaga siya. But, turns out, wala naman palang siyang maibubuga. But wait. If she's legally adopted, Paris pa rin siya, right? I mean, pwede, but she's still not one of us. I mean, hindi siya pinanganak na mayaman. So, she's all fake. Okay, sabihin na natin na yung umampon sa kanya ngayon is super yaman, heiress pa rin talaga siya, but we still can't deny the fact na yung biological parents niya, itinapon lang siya. So she's unwanted all along. At yun yung papalabasin natin sa mga tao.
Okay. All right, girl. So, what's the plan? Spill it. Come on. Dali! Kahit kailan. Oh my God. Basta you guys are gonna help me with it. Kung si Rosel maluloko mo, ako hindi. Tigilan mo na nga ako, Melania. Kailangan ko nang umalis. Oh, alam mo, nararamdaman ko na may alam kay. Kaya mo binabalik-balikan si Rosel eh. Nagigilty ka, no? Nakukonsensya ka. Ha? Siguro maliban sa pinagpalit mo yung anak ko at anak ni Rosel, may iba ka pang kasalanan, no? Ha? Siguro alam mo talaga kung nasan yung totoong anak ni Rosel. Ha? Patay na yung bata. Biglang, kanina hindi mo alam, ngayon patay na. Ano ba talaga? Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya Malu, mag-ingat-ingat ka kasi hindi kita tatantanan. Malalaman ko rin yung totoo. Ano bang pakialam mo, ha? Bakit interesado ka? Wala lang. Gusto ko lang kasi na magkaroon ako ng alas laban sa'yo at laban kay Rosel. Baliw ka, Melania. Tingnan na lang natin. Surprise live! Oh my goodness! Okay, so, major tea ang isi-share ko for today's live. Okay, and I think this is gonna break the campus internet connection. Oh my God! Okay, girls. Spill the tea. Spill the tea. Wait, but we have to wait for the viewers. Dapat madami pang viewers at mag-gift muna sila. Wait. Ayan na! Dumadami na viewers. Okay. Ayan, ang dami nang nagko-comment. Okay, wait lang. Listen carefully, guys, okay? So, medyo matindi to. This is gonna blow your mind. Because this is about your so-called quote-unquote campus queen. Oh! OMG! Si Velvet to! Oh! Sino yung hula ninyo? Comment it on the comment section! Oh my God, ang dami nagko-comment. Okay, eto na nga. So, Belle Almendras, your campus queen, is not who we think she really is. Oh my God! Stop with the suspense, girl. I know. Feel the tea. Okay, so what I'm about to share is something na matagal niya na palang itinatago. Oh Yes! Ano kaya to? And I know that you guys deserve the truth. We all deserve the truth. True. Stop with the suspense, girl. Spill the tea! Come on. Okay. Ito na talaga. Yes. Belle Almendras is not who we think she really is. What? Yes. Simple as that. Because hindi naman pala talaga siyang heiress at hindi naman pala talaga siya mayaman. Lahat ng mga sinasabi niya at ipinapakita niya sa atin ay hindi totoo. Hindi siya totoong Almendras, hindi siya totoong heiress. She's just a walking, talking fraud. No way! How can you even say that? Well, simple lang. Hindi niya kadugo yung mommy at daddy niya. In short, ampon si Belle! Ampon lang naman. What's the big deal? Well, wala naman ako anything against mga ampon, okay? Don't quote me on that. Disclaimer lang. Pero, we can't deny the fact na itinapon lang siya ng mga biological parent niya. Oh, diba? So, unwanted na siya even in the beginning. So, unwanted na nga siya noon. Unwanted pa siya ngayon! OMG, guys. Niloko niyo lang tayong lahat. Oh my God, Belle, you're kadire. I know! She pretended to be this heiress, she pretended to be this princess, pero hindi naman pala talaga totoo dahil ampon lang siya.
tinapon siya sa basurahan, pinulot siya sa gutter, at yun yung ipinaparamdam sa kanya ng mga umampon sa kanya ngayon. Aww! Poor Belle! Tawa kami sa'yo, Belle! Oh my gosh. Oh, Bel! Dad, Diyan ka pa. Alam mo, sumabay ka na sa akin. Hatid na kita sa school. Okay, sige. Halika na. Parang maaga ka today, ah. Oo, kasi maaga yung ka-meeting ko na bago nating investor. Oh, that's good for the business. Yeah. Actually, okay nga na nakasundo ko yung bago nating kasosyo sa negosyo. At alam mo, yung ka-meeting ko, assistant siya yung bago nating kanegosyo. At kasing edad mo lang. Talaga? Kaya niya yun? That's a big responsibility. Alam mo, mabait siya. Mukhang masipag, matalino, at mabuting bata. You seem very fond of him. Oo. At magaang yung loob ko sa kanya. That's good. Good for the business too. Oh, huwag ka magsiselos, ha? Huwag ka magsiselos. Ikaw pa rin yung only daughter ko na favorite ko. Dahil ikaw pa rin ang original ko. My one and only at tunay kong anak. Mwah! Alam niyo, Dad, kahit hindi tayo magkadugo, never niyo pinaramdam yun sa akin. Thank you for that. Oh, halika na. Maliit ka pa eh. Ito po ang pinabago niyong kontrata ni attorney. Binasa ko po siya. Mukhang okay naman. Nasunod naman po lahat ng bilin niyo. Mabuti naman kung ganon. Maaasahan ka talaga, Tyrone. Madam, na-inspire po kasi ako. Alam niyo ba, si Sir Chris, galing din siya sa hirap. Nagsikap lang din daw siya. Kaya sinabi niya sa akin na kahit anong mangyari, maabot ko yung mga pangarap ko. Alam mo, natutuwa ako. At madali mo nakagaanan ng loob si Chris. At least, kahit papano, naranasan mo magkaroon ng tatay. Oo. Oo nga po eh. Excited po ulit ako makipag-meeting sa kanya. Basta Tyrone ha, pagbutihin mo lang. Balang araw, maiaahon mo rin sa kahirapan ang pamilya mo. At utang na loob ko din yun sa inyo, madam. Sana lang, buhay pa ako nun. Opo naman! GDKM, tiwala lang. Ano namang GDKM na yan? GDKM, Oh, opo. ano yon? Gagaling din po kayo, madam. Ikaw talaga, ang dami mong... Ewan ko. Promise, mangyayari po yun. Salamat po. Salamat din po. Ang sipag naman ng honey ko. Ginagawa mo dito? Paano nakapasok? Bukas yung gate niyo eh. Kaya pumasok na. Baka may makakita sa'yo dito. Ano ka ba? Wala, tayo lang yun. Sobrang miss na kita. Miss na kita. Hindi ito ang tamang lugar. Ano ka ba? Baka Ano, wala ka ng lakas? Ha? Para sa akin? Ganon ba? Hindi siya ganun. Ayoko lang kasing mahuli tayo. Ngayon pa ba? Mag-isip ka nga. Miss na kita eh. Aba, hindi na to. Darius? mahal ko! Yes, asawa ko! Yes, mahal! Ano kaya mo sa akin? Hindi, wala naman. Magpapaalam lang sana ako sa'yo sandali. Bakit siya ka pupunta?
inutusan kasi ako ni Madam Jacinta. Kailangan ko pumunta sa bangko. Pero yung pagkain mo tsaka yung baon mo nandun na sa mesa. Salamat, asawa ko. Gusto mo siguro may hatid na kita doon. Ay, hindi na. Kaya ko namang mag-isa. Ay, paano magkita lang tayo mamaya, ha? Sige. Sige, bye-bye. Mag-iingat ka, ha? Salamat. Wala na yung asawa mo! Wala ka nilusot sa akin. Wala Di ba sabi ko nga sa'yo, dito yung tamang lugar pa kami makakita sa atin. Diyos ko, wala na nga yung asawa mo. Kahit na, ano ka ba Sige. May lugar ako na alam. Saan naman yan? Ano ka ba? Hindi. Dito. Ano? Dito talaga. Ano, pagod ka pa ba? Wala ka na bang energy? Yan ka na naman eh. Bel. Trending kasi yung vid nila ni Natalie. Anong video? Ito. Lahat ng mga sinasabi niya at ipinapikita niya sa atin ay hindi totoo. Hindi siya totoong almendras, hindi siya totoong heiress. She's just a walking, talking fraud. No way! How can you even say that? Well, simple lang. Ang Paul si Belle! Oh, what's up naman? What's the big deal? Oh my goodness. I'm so happy, girl. Look who's here. Ang sama mo talaga, Tali. At hindi ba totoo naman na tinapon ka lang? Alam mo, Ben, huwag ka nang umasin kung ano man dyan dahil pistado ka na. I'm sure. Galing ka lang basura. Sige. Sige, i-check ko. Melania, bahala ka na muna dyan sa shop, ha, habang wala ako. Alam mo, huwag kang mag-alala kasi lahat ng iniwan mo dito, aasikasuhin ko. Ano, may ibibilin ka pa ba? Hindi, wala na. Babalik din naman ako kagad. Sige, bye! See you later! Ano lang tayo? Ha? Walang masama sa pagiging ampon. You're right. And yet, itinago mo. Nagsinungaling ka. Personal life ko to, Tali. Hindi ko kailangan ikwento sa'yo yung buong buhay ko. Pero bakit pati sabi ni Zinya, hindi mo sinabi? Akala ko kami yung tunay mong kaibigan. Believe me, I tried to tell you. Pero wala talaga yung lakas ng loob ko. Ang sabihin mo, tinago mo, dahil nahihiya ka. Dahil ipinamigay ka ng nanay mo, pagkapanganak pa lang niya sa'yo, itinapon ka na niya because she doesn't need you, she doesn't like you. And now, you like all this attention para maramdaman mo na importante ka, no? Hindi yun totoo, Tali. Hindi totoo? Then why are you really trying to prove yourself, huh? Unang-una, why did you join Campus Queen? Para ano? You would feel worthy of yourself?
Pangalawa, you stole Wesley from me. All for what? Attention, Belle! Attention! Tanggapin mo na, ha? Pinamigay ka lang ng nanay mo. Itinapon ka lang. And you will always be unwanted. Hindi ko inisip manloko. I was just too weak to face the truth. Hindi naman tumadali para sa akin eh. Hindi madali sa'yo. Pero nagsinungaling ka. And even with your friends, you lied to them. Ben, wala kang kwentang kaibigan. Wala kang kwentang tao! And you know what? You are not worthy to be the campus queen. Ew. Sorry, guys. True friends pala, ha? Reality check din minsan, no? Aray! Sorry, pasensya. Aray! Ben? Parang naalala ko po kayo. Kayo po ba yung tumulong sa akin sa Santa Ines? Ben? Alam mo, Tyrone, na-review ko na to lahat. Actually, good to go to. Papanotaryo ko na lang to sa abogado namin, ha? Mabuti yan, sir. Mukhang tuloy-tuloy na ang pagiging business partners nyo ni Madam Jacinta. Alam mo, Tyrone, hindi lang ako happy dahil sa negosyo natin, ha? Maligaya ako dahil nakilala kita. Dahil wala kayong anak na lalaki. Tama ka dyan. Meron akong anak babae. Teka, alam mo, parang kaedad mo siya. Oo. Alam niyo, sir, mukhang mahal na mahal niyo siya. Swerte siya na ikaw yung naging tatay niya. Alam mo, sa totoo lang, Tyrone, ako ang maswerte sa kanya. Dahil kinukumpleto niya yung buhay ko. Pero marami akong pagkukulang sa kanya eh. Ano yung pagkukulang niyo po? Gaya ng tungkol sa nanay niya. Bakit naman po? Nasaan po yung nanay niya? Hindi niyo po siya kasama? Kasi lang, kung buntis ka, nagbunga kung ano man nangyari sa ating dalawa. Handa akong panagutan ka. At saka yung magiging anak natin. Nanagutan ko yan. Pananagutan? Oo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Aksidente yung nangyari sa atin. Hindi ako papayag na magkahiwalay kayo ni Ma'am Via nang dahil sa akin. Hindi makakayanan ng konsensya ko yun. Alam kong hindi madali. Pero kakayanin ko. Gagawin ko ang lahat para itaguyod ang anak ko. Kaya ko!
Ayos ka lang ba? Lagyan ko ng alcohol, ah. May mga anak kasi ako. Siguro, mga kasing edad mo sila. Mahilig kasing maglaro sa labas yun eh. Palaging nasusugatan. Kaya palagi ako may dalang ganito. Pero huwag kang susuko. Tapusin mo yung laban. Ayoko na po. Nahihiya na po talaga ako eh. Ayoko na. Mas nakakahiya kung hindi mo tatapusin yung laban. At saka, isipin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. Huwag kang susuko. Sir Chris? Sir Chris, okay lang po ba kayo? Sasya ka na, Tyrone, ha? Parang marami na ata ako nasasabi sa'yo na wala namang kinalaman sa negosyo natin. Okay lang po yun, Sir Chris. Sa kung kailangan nyo ng kausap, nandito lang po ako. Swerte talaga nanay mo sa'yo, no? Dahil napakabuti mong bata. Oh, salamat po. Mahal na mahal ko po yung nanay ko. Balang araw, makikilala niyo rin siya. Hindi pa rin po kayo nagbabago, no? Hanggang ngayon may dala pa rin po kayong first aid sa bag nyo. Ako, ewan ko ba? Ang lalaki na nga ng mga anak ko eh. Pero lagi ko pa rin silang iniisip. Kasi gusto ko, palagi ko silang napoprotektahan. Kaya ayan, palagi pa rin akong may dalang ganitong kit. Swerte naman sila. Pasensya na, Bel, kung may itatanong ako sa'yo, ha. Okay ka lang ba? May tinaramdam ka ba? May nangyari po kasi. Bakit anong nangyari? May nag-expose sa school tungkol sa pagkatao ko. Ano tungkol sa pagkatao mo? Na-adopted po ako. Ampun ka ni na Chris at ni Via? Hindi ka nila anak? Ano na yung Belle na yun? Oh, nasan na siya? Everybody hates her. Especially yung mga BFFs niya. Tama ka doon. Ikaw kasi napaka-brilliant ng plan mo. Pinagmukha mo siyang manloloko. Correct. You really have a good idea. You know what? That's what you get from stealing Wesley. Tali, ano? Masaya ka na? Nakapanakit ka ng iba? Wesley. Walang kasalanan dito si Belle. He doesn't deserve this. Kung meron dapat ng pahiya, ikaw yun. Kasi napakasama ng ugali mo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ayaw na kitang balikan. At wag! Magsama kayo ng mga losers na yon! So dahil hindi ko naman kayo kailangan, mga bandat kayo! Hanggang tali. You can say that. No. Sa school time nila. Bata pa lang ako, alam ko nang ampon ako. Hindi pala nagkaanak sina Chris at si Via? Sabi po ni Dad na nag-try naman po sila. Kaso nakunan si Mommy.
So, nagdesisyon silang ampunin na lang ako. Alam mo, Bel, walang masama sa pagiging isang ampon. Kaya dapat, huwag mo ikahiya yun. Hindi ko naman pong ikinahihiya yun. Niisip ko talaga na sakit pa rin na nainiwan nila ako. Na ipinamigay na lang nila ako sa iba. Sigurado ako, Bel. May mabigat na rason kung bakit ginawa yun ng mga magulang mo. Pero kahit na, paano nila nagawa sa akin yun? Sa ngayon, hindi mo pa maiintindihan yan. Pero sigurado ako balang araw, malalaman mo din lahat ng mga sagot yun sa tanong mo. Salamat po ulit. Wala yun. Alam mo, Bel, hindi ko maipaliwanag pero ang gaan ng loob ko sa'yo. Actually, mula pa po noon, ganyan rin po ang nararamdaman ko po sa inyo. Sana nakilala ko ang tunay kong mga magulang at sana mabait rin po sila kagaya niyo. Hindi mo ba sila hinanap? Wala pong chance eh. Kasi iniwan po nila ako nung baby pa ako. Tsaka ayaw rin ni mommy at ni dad na makilala ko yung totoong magulang ko. Nasaan na kaya yung nanay at tatay ko? Naiisip pa ba kaya nila ako? Alam mo, naaawa pa rin talaga ako kay Bel. Pansin ko nga eh. Parang masyado kang apektado. Di na siya naalis sa isip mo, no? Kanina pa. Alam mo, hindi ko talaga maipaliwanag eh. Parang ang gaang-gaang ng loob ko sa kanya. Tapos ramdam ko pa yung lungkot niya kasi hindi na nakilala yung tunay ng nanay. Kapareho mo. Hindi mo na nakilala yung anak mo dahil patay na nung sinilang mo. Alam mo, yun siguro yung dahilan kung bakit ganito yung nararamdaman ko para sa kanya. Kasi parang konektado yung sitwasyon namin. Parang pareho kaming wala ng pag-asa. Pero okay na rin siguro yun kasi mukhang maayos naman yung trato sa kanya ng Chris at saka ni Via, hindi ba? So, okay na rin. Pero Adela, iba pa rin kapag kasama mo yung totoong pamilya mo. Oo naman. Katugo mo. Yung sa kanagmula, di ba? Oo, tama ka naman. Alam mo, tama ka dun, Rosel. Iba pa rin kasi yung kasama mo yung tunay mong anak. Hindi yung anak ng iba. Di ba? Aling Sefa, pinapabigay po ni Madam Jacinta. Ako, nag-abala pa si Jacinta. Ako, sigurado po ako, natutuwa lang po sa inyo si Madam kasi maganda po yung business ninyo. O para sa akin naman, basta nakatulong. Naku, Aling Sefa, mabuti na lang eh. Nagpunta na po kayo dito sa Maynila. Dito na po kayo nakatira. Ay, naku, alam mo, marami na akong transaksyon dito sa Maynila. Eh, kaya naisip ko, umupa ng matutuluyan ko rito. Alexefa, Ay, napaaga ka. Ay na pala, dumating na yung ka-business ko. Paaga ka. oo nga po eh.
Sigurado ka, Malu? Hindi na nagagawi ang Sir Chris mo kina Rosel? Hindi na po. Sa dami naman ng beses na napunta ako kay na Rosel, wala na po talaga. Tsaka, may iba ng concern si Rosel. Talaga? Ano naman? Yung tungkol po dun sa isang anak niya babae na nawalay sa kanya. Nawalay? Sige, alis muna ako dahil kukunin ako sa loob. Ay, Aling Sefa, mauna na rin po ako. Aalis na po ako. Ay, hintay mo ako sandali. May ibibigay ako sa'yo, ha? Kamusta ka na? Kamusta yung buhay ng bagong kasal? Ay, okay naman. Kayo, kamusta? Kamusta kayo ni Via? Ganun pa rin. Wala naman nagbago eh. Ay, siya nga pala. Kamusta na nga pala si Bel? Okay na ba siya? Si Bel? Bakit mo kinakamusta si Bel? Kasi nagkita kami nung isang araw. I'm really, really sorry na hindi ko sinabi sa inyo yung totoo agad-agad. Wala talaga kasing opportunity to say it. Tsaka, hindi rin madali para sa akin na sabihin na naampon ako. Sana maintindihan niyo naman ako. Sana mapatawad niyo naman ako. Pero, I understand if you don't. Bakit ganyan yung reaction mo? Wala. Ano lang. Nakagulat lang dahil hindi ko alam na magkakilala kayo ni Bel. Chris, ano ka ba? Pareho sila ng school ng anak ko. Nagkita na rin kami doon minsan. Tapos nung isang araw, nagkita kami ulit. Parang may dinadamdam nga siya eh. Parang nararamdaman ko na parang may problema siya. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Hindi pa kami nag-uusap eh. Bakit? Ano daw yung problema na yun? Tungkol sa pagiging ampon niya. Anong sinasabi mo? May anak si Rosel na nawalay sa kanya? Anong ibig mo sabihin? Naku, madam! Yung po ba nasabi ko? Ang ibig ko pong sabihin, may anak po si Rosel na malayo ang loob sa kanya. Babae rin, kaedara ni Bel. Baka karma niya yun. Dahil minsan niya nang naisip na agawan ako ng asawa. Karma po kaya o dahil sa ibang tao? Hayaan mo na. Siguraduhin mo lang na okay yung kalagayan niya, ha? Opo, sir. Paano kung kunin ko yung bata? Sir? Sino ibang tao? Ako ba yung tinutukoy mo? Ma'am? Naku, hindi po yun ang ibig ko sabihin. Wala po akong ibig sabihin. Nakakalimutan niyo na po yun, ma'am. Sige po ha, may niluluto pa po ako eh. Malu, sandali! Malu! May niluluto po ako! So, alam mo na? Oo. Pati yung mga classmates niya alam na rin. Paano? Hindi ko alam eh. Hindi ko na natatanong kay Bel kung ano yung nangyari talaga. Pero alam mo, pinayuhan ko siya. Ang sabi ko, huwag siya magpapa-apekto kasi wala namang masama sa pagiging ampon eh.
Pero ramdam ko talaga yung sa loobin niya. Para bang gustong-gusto na talaga makilala yung mga magulang niya. Sino ba yung mga tunay na magulang ni Belle? Sigurado ako, kilala mo kung sino yung mga yon. Kilala mo siguro, no? Pasensya ka na, huwag mo sanang mamasamain yung mga tinatanong ko sa'yo, ha? Pero sigurado nga akong kilala mo yung mga magulang, di ba? Sino ba yung tunay na mga magulang ni Belle? Ito na po ang sanggoy. Hello? Siya na ba? Opo, sir. Siya po ang anak niya ni Jose. Akala ko hindi na matutupad yung na magkaroon ako ng anak. Pero ito pa, hawak-hawak ko. Alam mo, pare, tagal na tayong magkaibigan. At bukod doon, alam mo naman na pagkakatiwalaan kita. Kaya ikaw lang nakakalam ng sikreto na ito, pare. Doc, pare, tinulungan mo na rin ako. Lubos-lubusin mo na. Ha? I really feel bad for the child. Basta na lang iniwan na nanay matapos ipanganak. So, I figured maybe, you would consider adopting her. Adopt? Magkakaanak na tayo. And the baby needs a family. Hindi ko kilala. Ay, hindi mo sila kilala? Paano napunta sa inyo si Belle? Binigay ba sa inyo? Paano? Rosel, pasensya ka na dahil hindi ako komportable na pag-usapan yung ganitong bagay. Naku, hindi, Chris. Sorry, pasensya ka na rin. Masyado akong maraming tinatanong sa'yo. Pasensya na. Pero rest assured, mahal ko si Belle. At inaalagaan ko talaga siya. At tunay na anak ang turing ko sa kanya. Oo naman. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin eh. Kasi noon pa man, alam ko naman na magiging mabuti kang tatay. Pasensya na ulit Masyado akong maraming tinatanong. Paano mauna na ako? Pakisabi na lang kay Aling Sefa na umalis na ako, ha? Sige. Rosel, sandali. Nalimutan ko itanong sa'yo. Kamusta na yung anak natin? Kamusta na siya? Kamusta na yung... Wala na siya. Ano? Wala na yung anak natin. Anong ibig mong sabihin? Buhay siya nung isinilang mo. Kaso pagkatapos ng ilang minuto, bigla na lang siyang nanigas at yun nga, namatay. Hindi ko man lang siya nakasama ko. Hindi ko man lang siya niyakap. Hindi man lang ako nakapag-anak sa kanilang maayos. Dahil ngayon ko lang sinabi sa akin yung totoo! Ngayon lang!
namatay na siya. Kakapanganak ko pa lang nung namawala siya. Sorry. Masakit sa akin na mawala siya. Pero siguro hinayaan ng Diyos na mangyari yun para sa ganun. Wala namang tutugtong sa atin dalawa. Pareho na tayong matatahimik. Mauna na ako. Rosel, kung alam mo lang, nasa akin si Bella. At hindi ko alam kung magkakaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa'yo. Alam mo, it doesn't matter kung adopted ka. Alam mo kung yung importante? Kung paano mo itrato yung ibang tao. You're so kind, you're so loving, at sobrang bait mo bilang kaibigan. Kaya, Bel, never ka naming iiwan. Okay? Iatag tayo palagi. Come on! Andito lang kami palagi para sa'yo. Love you, girl. Got you, Belle. Kampustin ka na. Okay lang, huwag ka nang umiyak. Okay? Ito. Basta sa susunod, kung may mga problema ka, tandaan mo na ito lang kami palapit para sa iyo, ha? Tali! Ano na naman kasamaan tong ginawa mo kay Belle? Wala ka na bang ibang gustong gawin, Tyrone, kundi yung sitahin ako? Tali, nakita ko yung video na ginawa niyo ng barkada mo. Ba't lagi niyo binubuli si Belle? Ba't ayaw niyo siya tigilan? Well, ganyan ako eh. Pag ginagalit ako, gumaganti ako, hindi kagaya mo. Tali, wala namang ginagawang masama si Belle sa'yo. Tyrone, wala kang alam. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. At wag mo na akong lalapitan dahil hindi naman kita kapatid. Tanda ka pag-uwi natin. Sus. Alam mo, Doc, kanina, talagang gusto ko na sabihin kay Rosel yung totoo eh. Pero nagpigil ako. Malaking problema kung malalaman niya. Alam ko, pero alam mo yung palit na ng palit yung mundo namin. Akala mo magkakilala na sila ni Belle? Pare, ayaw mo ba nun? I mean, kung kahit hindi sila aware na mag-ina sila, at least meron silang time. Nagkakaroon sila ng bonding together. Yan ang nasa isip ko, Doc. Actually, happy ako eh, dahil nakapag-bond sila. Pero yun nga lang, unfair dahil hindi nila alam ang totoo. Tyrone, ikaw pala yan. Hi, Belle. Kumusta ka na? For sure, nakita mo yung video na ginawa ni Tali. Oo. Napakasama nila. Okay lang yun. Nakamove on naman ako eh. Ay, wait lang, babe. Mauna ka na, may kukunin ako. Oh, okay. Go. Kaya ako nandito para humingi ng sorry para kay Tali. Sorry, nagtataka lang ako.
Bakit tuwing may ginagawang masama si Tali, andun ka palagi to the rescue? Kagaya ngayon, humihingi ka ng sorry para sa kanya. Bakit ba ang concern mo para sa kanya? Sir, alam mo, napapansin ko lang Parang pinaglalapit talaga kayo ni Chris, no? Hindi naman yun yung concern ko eh. Ang iniisip ko yung mga bata. O bakit? Ano na naman ang issue mo? Kasi simula nung napag-usapan namin yung tungkol sa mga bata, hindi na siya nagtanong ulit. Para bang wala lang sa kanya, parang wala lang siyang pake. Ganun. Eh, di ba yun naman ang gusto mo? Eh, di ba kaya mo nga hindi sitat kay Chris na kambal yung anak mo? Kasi ayaw mo na ng mga marami pang usapan, ayaw mo na ng gulo. O eh, bakit ngayon parang nagtataka ka na quiet lang siya? Bakit parang gusto mo mag-usisa siya, magtanong? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, naaawa ko kay Tyrone eh. Isip ko lang, kung alam kaya ni Chris na may isa pa siyang anak, ipaglalaban kaya na yun o wala lang siyang pakialam? Tyrone, Kasi kapatid ko siya. Nakambal ko si Tali. wait. Kapatid mo si Tali? Kakambal mo? Fraternal twins kami. Kaya hindi kami magkamuka. Pati nga sa ugali, ibang-iba nga kayo eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Grabe! Dinadaan-daanan ka lang na parang di ka niya kilala? Sama niya talaga. Ayaw niya kasi ipaalam sa iba na mahirap lang kami. So siya pala ang fake. Sa totoo lang, hinahayaan ko lang si Tali para hindi kami mag-aaway. Naaawa kasi ako sa nanay ko. Sumasama ang loob niya kapag nag-aaway kami. Alam mo, maswerte talaga si Tali na ikaw ang kapatid niya. Eh, ako kasi wala akong kapatid eh. Ampon lang ako eh. Hindi yun totoo. Sigurado ko, mahal ka ng adoptive parents mo. Oo naman. Grateful ako sa kanila. Lalong-lalo na yung dad ko. Pero, ang saya siguro magkaroon ng kapatid, no? Na may kuya na magpoprotect sa akin. Ako? Pwede akong maging kapatid mo. Total, di ako tinatrato ni Tali bilang kapatid dito sa school. Ha? Tyrone, seryoso ako. Gusto ko talaga magkaroon ng kapatid. Seryoso nga ako. Pwede ka maging vitamin K ko. Vitamin K? Vitamin K? Kapatid o kakampi. Total, lagi ka namang biktima ng kapatid ko. Kaya sakto na
maging magkapatid tayo. Ano? Deal? Deal. You know? Okay. Ikaw na yung kuya ko, ah. Promise. Ako bahala sa'yo. Vitamin K? Mm-mm. Vitamin K? Dad, you're early today. Oo. Dahil, hintay kita dahil gusto kitang makausap. Bakit po? Bel, okay ka ba? May nakarating sa akin. Nakalat na pala sa school mo na nampun ka. Oh, anong nangyayari dito? Ba't parang inaabangan niyo ko? Grabe ka, Tali. Paano mo nagawa kay Bel yun? Nagsumbong na naman tong Tyrone na to, no? Hindi ako nagsumbong sa kanya. Napanood niya yung video mo. Hindi ka na naawa kay Bel? Bakit naman ginawa mo yun, ha? Ba't mo may pakialam ka kay Bel? Hindi ba ako naman yung anak mo, hindi siya? Kahit na ikaw pa ang anak ko, maling-mali ang ginawa mo. Hindi mo ginagawa dapat yung ginawa mo kay Bel. Ina-expose mo yung isang tao? Wala kang karapatan. Ganyan naman kayo no? Lahat ng mga ginagawa ko masama sa inyo. Ang gusto ninyo, hayaan ko lang na api-apihin ako ng mga tao. Well, sorry, Naiha, at ikaw rin, Tyrone. Hindi ako ganun. Hindi ako katulad nyo. Na parang wala kayong lakas para lumaban. Mga tuwad kayo! Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, ha? Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko para itaguy ko kayo magkapatid ng mag-isa. Lumalaban ako sa buhay. Kung hindi ako lumalaban, saan kayo pupulutin ngayon, ha? Sa basurahan! Lumalaban ako ng tama, lumalaban ako ng patas, hindi katulad mo! Hindi ko kukonsintihan yung kasamaan mo. Okay lang po yan, Dad. Huwag mo na yan intindihin. It's okay. It's all good. Uy, Papa. Anong all good? At bakit hindi ko intindihin? Bel, ayoko maramdaman mo na iba ka sa amin. Lagi mong tatandaan, ha? Anak ka namin. Kaya nga, hindi ko siyang dinamdam eh. Kasi alam ko na pamilya ang turing niyo sa akin. And I'm very grateful for that. Bakit ba kasi nalaman sa buong campus? Sino bang nagkalat? It's okay, Mommy. Hayaan na lang natin siya. No. Hindi ako papayag na merong nambubuli sa'yo. Ididimanda ko siya. Mom, please. Huwag na natin itong palakihin. Ang importante, tanggap niyo po ako bilang anak niyo. And for me, that is the biggest blessing. Okay? Anong gagawin mo, ha? Paparusahan mo ako? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Ang gusto kong gawin mo, itama yung pagkakamali mo. Puntahan mo si Bel, humingi ka ng tawad sa kanya. At bawiin mo lahat ng maling sinabi mo tungkol sa kanya. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako magpapakumbaba para sa babaeng yun! Sandali. Tama naman si Tali. Hindi mo siya dapat pinipilit, Rosel, kasi away yan ng mga teenagers. Hindi tayo dapat nanghingi alam. Melania, dinidisiplina ko yung anak ko. Kung hindi ko gagawin yon, sinong gagawa?
Pero sa lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang kailangan ni Tali ngayon, yung pag-unawa mo. Sinasabi mo ba na hindi ko nauunawaan yung sarili kong anak? Hindi naman sa ganon. Melania, nakita mo ang ginawa ng anak ko, di ba? Napanood mo yung video. Pinahiya niya yung tao nang dahil lang sa galit siya? Hindi tama yun. Baka naman kasi may masamang ginawa yung Bel kay Tali. Hindi mo ba naisip yun? Kahit na. Hindi tama ang gumante sa kapwa. Ang paghihigante, hindi yan sagot sa kung anong mga bagay-bagay. Teka ba? Pwede bang tigilan nyo na yan, ha? Nangyari na yung nangyari. Wala na kayong magagawa. Wala ka talagang pagsisisi eh, no? Buhay ko to, Tyrone. Huwag kang makialam. At ikaw din, hindi ko alam bakit ang dami mong pakialam sa buhay ko! Alam nyo, alis na ako. Wala na kayong pakialam sa akin, ha? Teka lang! Losers kayo! Dali nag-uusap pa tayo eh! Nay, kaya mo na. Seryoso ba, ate? Ididimanda mo yung mga nambuli kay Belle? Naniwala ka naman. Siyempre, palabas ko lang yun. Gusto ko lang naisipin ni Chris at Belle na kampi ako sa kanila. Lalo nakakagaling namin sa issue. Yeah, that's good. But you know what? Come to think of it. Parang okay na rin na nalaman na ng lahat na ampun lang namin si Belle. Bakit naman? Because I'm tired of pretending that I like her. Tsaka, we have nothing in common as mother and daughter. Siguro naman napapansin ng mga tao yun. Besides, ang ampon ay ampon. Kahit pagbali-balik ta rin pa yung mundo, she can never be my daughter. Melania, pwede pa tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ginawa mo kanina. Wala akong masamang intensyon dun, ah. Sana nga. Kasi dinidisiplina ko lang naman yung anak ko. Kaya wala kang karapatan questioning ko ano yung ginagawa ko sa kanya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang bumuhay sa kanya. At higit sa lahat, ako ang mas nakakakilala sa sarili kong anak. Kaya ako lang ang may karapatan disiplinahin ang anak ko. Mali ako, Rosel. Sorry. Siguro na carried away lang ako kasi naalala ko yung anak ko. Pasensya na. Bakit hindi mo kaya subukan tawagan yung anak mo? Siya kaya yung intindihin mo kesa yung nakikialam ka sa issue ng mag-inang hindi mo naman kaano-ano. Sorry ulit, Rosel. Hindi na mauulit. Sana nga. Kasi ayokong magkaroon tayo ng hidwaan. Salamat, Rosel. Pero wala kang alam. Ako ang tunay na ina ni Tali, kaya may karapatan ako sa kanya. Balang araw, ipapamukha ko yan sa'yo. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Ikaw naman masyado kang paranoid. Ano ba kailangan mo? Di ba kami bigay ko lang na allowance mo? Namimiss kasi kita eh. Ang tagal na kasi natin na wala. Alam mo na. Sa bahay ako pupunta sa'yo mamaya. Promise. Talaga ah? Hindi mo ako bibitinin.
Darius? Si Rosel? Rosel! Melania, anong meron? Oo nga, bakit... Bakit nakayakap ka kay Darius? Nako, Rosel, pasensya ka na kasi... Kasi wala akong malapitan eh. Yung asawa mo lang yung alam ko malalapitan ko. Bakit? Ano bang nangyayari? Yung hayop ko kasing asawa eh. Sabi niya doon na daw siya sa babae niya. Hindi na daw niya ako babalikan. Tama, Rosel. Nakikiusap siya sa akin na kausapin ko yung kumpare ko na baka sakaling magbagong isip. Naku, mahirap yung sitwasyon mo. Pero anong gagawin mo kung ayaw na sa'yo ng asawa mo? Yun na nga sinasabi ko sa kanya Pinapayo ko. Rosel, mahal na mahal ko yung asawa ko. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Yun na nga, napakahirap pala na sitwasyon niya. Teka muna, gusto mo bang mag-day off? Kaya mo ba magtrabaho? Umuwi ka na kaya muna, mag-off ka na lang. Oo, kakayanin ko. Mas mabuti na magtrabaho ko ngayon. Rosel, may lakad tayo, hindi ba? Kaya hindi pwedeng hindi pumasok tong si Melania dahil walang magbabantay dito. Saan kayo pupunta? Sa Santa Ines, meron lang akong aasikasuhin. Medyo malayo yun Mga 4 na oras din ang biyahe nyo. Oo nga pero balikan lang naman kami. At saka huwag ka mag-alala, dadalang kita ng paborito mo, yung papaitan. Sige, mag-iingat ka, mahal, Bye-bye. Melania, bahala ka na muna dito, ha? Sige, mag-iingat kayo. Salamat. Halika na. My goodness. Actually, I was really worried about you at first. Pero nakita ko naman kung paano mo hinandle yung nangyari. You did good job, Belle. She really admired you after what happened. Wala naman akong choice kundi harapin ang lahat Tsaka, totoo naman I'm adopted. I shouldn't be ashamed of it. Pero wala namang karapatan si Tali, expose ka niya ng ganun. And I said that to her. Alam mo, okay lang yun. Huwag na natin siyang pansinin. Basta, importante, okay na kami ng friends ko. And I think, mas napatunayan kung totoong kaibigan ko talaga sila. Belle! Nagulat naman ako sa'yo. Teka, bakit ngayon ka lang? May ginawa lang kami kanina ni Bambi. Something important. Important? Bro,
Kita ko kayo ni Bel, nag-usap kayo nung nakarang araw Yun. Tinulungan ko lang siya. Nakakonsensya kasi ako sa ginawa ni Tali sa kanya eh. Kala ko niligawan mo ni. Uy! Hindi Hindi pala. Hindi ganun ang tingin ko kay Bel. Para ko siyang kapatid. Kapatid. Kapatid? Oo bro, kapatid. Sa bagay. Oo nga, no? Parehas kayong maputi mas mukha pa nga kayong magkapatid kaysa kay Tali. Bro, puro kakalokohan. Alam mo, magana ang loob ko sa kanya. Madali siya kausapin at sabihin ng totoo. Siguro kasi mabait si Bel. Di katulad ng kapatid ko. Talaga? Hindi, bira lang. Parang kapatid ko nga siya. Ako nga una, kapatid mo. Sister, ganon. Sister, oo. Sister. Promise, bro. Ano nga yung kwento sa akin? Sige na, sabihin mo na sa akin. Sa amin lang yun. Ganun ako. Sa amin lang yun. Parang kapatid ko lang siya. Okay, girls! Water break muna tayo. Ayan, Tali, ayusin mo na. Ano ba? Hindi pa naman tayo naglalaro eh. Pagod to. Guys, can I get your attention for a sec? Dahil meron kayong dapat malaman tungkol sa isang popular girl dito sa campus. Yes, guys, walang iba kundi si Miss Talia Dizon, also known as Tali. Ang social na it girl na kilala nating lahat, right? But we are all wrong. Dahil hindi natin siya tunay na kilala. Ang Tali na kilala nating lahat ay isang mapagpanggap. She's a fake. Hindi siya totoong mayaman. Is this true, Tali? May resibo kami dahil sinundan namin si Tali noong pauwi siya. And guys, here's what we found out. Tali, kanina ka pa hinahanap ni nanay. Mag-uusap daw kayo ulit. Pwede ba, Tyrone? Ayoko nang pag-usapan yung issue, okay? Tsaka huwag na nga kayo makialam sa akin ni nanay. Makinig kayo. Tali's not who she claims to be. She's a fake, a liar, a total poser. Nagpapretend lang siyang mayaman. When in reality, she's a nobody. Sinong gumawa ng video niyan? Tigilan niyo nga yan! Ano, nagbibideo-video pa kayo, ha? Sino? Sino, ha? Ayaw niyo talagang umamin, ha? Ito, magkakaalaman ka. Ayaw niyong umamin! Ah! Yan! Ano? Sino sa inyo? Sino sa inyo, ha? Sino ba talagang gusto manira sa akin? Tali, is this true? So hindi ka pala mayaman? Girl, you're not one of us. Tapos, kapatid mo pa yung janitor? No, hindi ko siya kapatid, hindi ko siya kilala. Hindi totoo lahat ng yun. Fake news yun. Naniniwala ba talaga kayo doon? Hindi yun totoo, guys. Fake daw. Hello? Kitang-kita naman sa video, di ba? Na magkasama kayo ni Tyrone. Frankie. Paano mo kami-fake yun, Tali? Sige nga, explain mo! May reason kung bakit nandun ako, okay? I was just there for a charity work and I was there to help them out. Come on, guys.
Maniwala naman kayo sa akin, oh. Tali, tama na. Niloloko mo lang kami. You've been lying to us! Niloloko mo lang kami! Exactly. If there's one thing I hate the most, yan yung mga pasosyal na kagaya mo! Social climber! Kadiri ka, Tali! That's so true! Rocky! Huwag mo kami hahawakan! Don't ever come near us again! Nakakahiya ka. That's not true. Girl! Pala, social climber. Hindi pala pera. Yung pera na binigay natin, ha, yun pala yung panggastos. Oh my... Yak! Manloloko. Yabang, purita naman pala. Grabe, fake pala. Akala mo kung sino? Scammer pala. Walang hiya talaga kung sino gumawa nun! Magpakilala kayo! Sabihin niyo sa akin! Fake! Loser! Mission accomplished, guys. Thank you so much! Basta ikaw, Bambi. Yes! Alis na ako. Bye-bye! Bye! Teka, kayo ba gumawa nito? Yes. Aren't you supposed to be happy? Oh my God, nahiganti ka rin namin din sa bruhang yun. Tsaka girl, deserve na deserve niya. Imagine, in-accuse ka na fake ka. Eh yun, siya pala yung tunay na fake. Teka. Paano niyo nagawa yun? Tsaka paano niyo naman nasabi na fake si Tali? Ganito kasi yun. One day, nakita ko si Tyrone at saka si Belle na nag-uusap. Tapos, narinig ko yung sinabi ni Tyrone na magkapatid nga daw sila ni Tali. So ayun, may naisip kami, and one time, sinundan namin si Tali pa uwi. So, nagkaroon kami ng secret plan. Kumatok kami at kinausap yung mga kapitbahay. And you know what? Tama kayo hinala natin. Nalaman namin ang totoo. And girl, hindi siya mayaman. At hindi totoo yung nakatira siya sa mansyon. Nakikistay lang siya sa isang bahay na nasa likod ng boss ng nanay niya. And lahat ng sinabi namin sa video, totoo yun. Yung magkapatid sila ni Tyrone, totoo yun. Confirm talaga. Sorry po! Pre! Ano? Anong problema mo? Hindi ako. Si Tali. Oh, ano ang ginawa niya? Hindi. Wala siyang kasalanan. Hindi. Siya yung nabash, pre. Ano? Paano nangyari yun? Nalaman na ng buong campus. Nalaman na ng buong campus na magkapatid kayo. Tapos hindi siya mayaman, na mahirap lang siya. We just gave her a taste of her own medicine. Bagay lang sa kanya yun, no? Karma served cold talaga. Grabe. Grabe yun. Girls, I really appreciate what you did. Salamat sa efforts niyo, pero dapat hindi niyo to ginawa. Ano ka ba? Bel, pinagtanggol ka lang namin. Ginanti ka lang namin dun sa bruhang yun. Ang dami-dami niyang ginawa sa'yo, no? Tsaka, girl, pinahiya ka niya. So, syempre, papahiyain din namin siya. At di mo ba nakita? Sobrang lala pa nga niya eh. Deserve niya yun. Ano ka ba? Yes, but Tyrone trusted me. He opened up to me. And yet, ginamit niyo yung secret niya laban sa kapatid niya. Hindi yun tama, girls.
Tali, teka lang. Ano? Ha? Kapatid kita, you were supposed to be on my side. Pero ano ginawa mo, ha? Parang tinulungan mo pa sila para sirain ako. Ha? Napaka walang kwenta mo talagang kapatid. Sana hindi na lang kita naging kapatid. Hoy, Rosel, ano ka ba? Kanina pa ako kuda ng kuda dun sa bus. Para kang lutang. Narinig mo ba yung sinabi ko? Alam mo, wala nga tigil yung bibig mo, salita ka ng salita. Sinasabi ko kasi sa'yo na mag-iingat ka dyan sa Milanyang yan. Naku, huwag kang basta-basta nagtitiwala doon sa babaeng yun, ha? Hindi ko gustong hilat siya ng mukha nun. Alam mo ikaw, huwag ka ting kagad mag-isip ng masama sa kapwa mo. May paitan ka talaga. Huwag kang magpakasiguro sa babaeng yun, ha? Baka mamaya pagising mo na lang. Wala ka ng asawa, inagaw na sa'yo. Ito, sobra ka talaga kung mag-isip ka sa pagmumukha nun. May tiwala ako kay Darius. Kaya, posibleng mangyari yun. Kaya pwede ba, alika, puntahan na natin yung puntod ng anak ko nang makauwi na tayo ng maaga. Nasa ba yung puntod ng anak mo? Doon lang yung lalit naman parang gubat naman to. Tali, ano ba? Tumigil ka. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ano mo nang alam, ha? Tayo lang nakakaalam nun. Eh, paano nila nalaman na magkapatid tayo? Paano nila nalaman na hindi naman pala talaga ako mayaman? Abel, sabihin mo nga sa akin! Patunayan mo nga sa akin, ha? Kapatid mo si Tali? Grabe! Dinadaan-daanan ka lang na parang di ka niya kilala? Ayaw niya kasi ipaalam sa iba na mahirap lang kami. So siya pala ang fake? May pinagsabihan ka, no? May pinagsabihan ka, no? Eto ba? Eto ba kaibigan mo? Hindi. Sa kanya mo ba sinabi? Kanino? Kanino mo sinabi, Tyrone? Tali, wala. So tama nga. Tama nga, may pinagsabihan ka. Si Bel ba? Siya yung sinabihan mo? Huwag ka naman sinungaling sa akin. Hindi ako bulag! Nakikita ko kayo minsan na nag-uusap kayo dalawa ni Bel. Alam mong kaaway ko siya. Tama ako. Kaya nalaman siguro ng mga kaibigan niya, no? Tyrone! Nakiusap ako sa'yo na huwag mong ipagsabi kahit kanino yung totoong pagkatao ko. Pero anong ginawa mo? Masaya ka na? Sinira mo na yung buhay ko! Wala na lahat! Nawala na sa akin lahat, Tyrone! At dahil yun sa'yo! Sana hindi na lang kita naging kapatid. Sana hindi na lang kita naging kambal! Bakit kasi hindi mo na lang ipinalipat yung puntod ng anak mo sa Maynila? Ako, Adela, nagtanong na ako. Ang mahal magpalipat eh. Iniisip ko lang kasi tuwing bibisitahin mo siya dito, bumabiyahe ka pa, ang layo. Alam mo, ayokong isipin niya na nakalimutan ko siya. Alam ba tuwing birthday niya, palagi ko siyang dinadalaw dito. Walang nakakaalam. Siguro kung buhay yung anak mo, malaki na siya, no? Kasing edad ni Tyrone. Tsaka sigurado ako maganda rin. Kagaya mo. Sigurado ako, dalaga na rin yun. At kasing bait din niya si Tyrone. Alam mo, walang araw na hindi ko iniisip na siguro, kung nabubuhay siya, palagi silang magkasama. At kung paano protektahan ni Tyrone si Tali, siguro ganun din ang gagawin niya sa kakambal niya. Bel, paano mo nagawa yun? Tyrone?
Nagkwento ko sa'yo bilang kaibigan. Nagtiwala ako sa'yo. Pero bakit ganun? Bakit mo pinagkalat yung mga sinabi ko sa iba? Wait, Tyrone, hindi ako yung nag-leak. I promise. Wala akong pinagsabihan. Wala! Paano nila nalaman? Bakit mo nagawa yun? Bakit mo pinaya si Tali sa buong campus? Ano yun? Sinundan niyo kami? Para magkaroon kayo ng grand reveal para sa lahat? Bitawan mo nga ako! Hindi kita binitawan! Sinira ko yung buhay ko! You exposed me! Hindi ako yung nanloko ng tao! Ikaw lahat yung tali! Ito yung nababagay. Kasing kapal mo, ikang plastic na to. Aray! Kahit kailan, never ko kinahiya yung pagiging ampon ko! Ang kapal ng mukha mo, ha? Dalhin mo to sa taong kasosyo ko. Sige po, sino po ba yung inimit ko? Papadalas yata yung mga meetings mo. Baka iba na yan, ha? Ano ka ba? Binatil yung assistant ng bago nating investor. Para ko nga anak yun eh. Rosel,